God Jesus, I cannot speak anything na kaya makapagpabago ng puso at sa kanila. Pero kung ikaw ang nagsalita, Panginoon, alam kong may power, alam kong may authority na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Gabayan niyo po ako, Panginoon. In Jesus Christ's name we pray. Amen. So, pwede po kayo makakaupo. Nakatayo ba or nakaupo? Nakatayo. Ayan, so ako nga pala si Ate Kate. I am 25 years old and I live in here. Charot. Ayan, so, sino ba yung group 1? Pwede po ba yung sumayaw ngayon? Ay, ang gagaling yung sumayaw. Sobrang nakikita kong napaka-hardworking nyo and yeah, ang sexy ng mga sumasayaw. Ayan. So, ako nga pala ay isang pastor's kid. So, since birth, Christian na ako and siguro nung mga bata pa ako, hindi pa ako ganun ka-close kay Lord masyado. Pero nung nag-16 years old ako, doon ako nagsimula talagang isik si Lord at alamin kung sino siya. Nagbabasa na ako ng The Purpose Driven Life. Alam niyo ba yun? Narinig niyo na ba yung word? Ay, yung book na yun? Hindi pa. So, and then, yun, I try to read the Word of God, the Bible, from Genesis to Revelation in just 1 year. Ngayon, ilang years na? Mga 5 years na ako nagbabasa ng Bible ng gano'n. So, ako din ay isang aspirant law student. Nagtatry akong maging lawyer sa UP and sadly, nakakaya naman sabihin ko. Hindi na ako maya. Nagtry ako twice sa UP law, but I failed twice and I only have 3 times to para mag-try and last one ko na yun. So I pray na next time na magkita tayo, law student na ako sa UP. And glory to God. And I'm actually nag-share ako ng Word of God sa TikTok, sa YouTube, and sa Facebook. And meron ako ngayong mga 9,000 subscribers, followers sa TikTok. Maliit lang siya, pero yun nga, patuloy na ginagamit ng Panginoon para mag-share ng Word of God. And I am here today to share the Word of God sa inyo. Gusto ko makilala yung mga name. Pwede bang mabilis lang? So, sobrang, simula kay ate. Rachel. Jenny. Jeru. Arya. Luigi. Princess. Say. Si Ate Maze. Pat. Sophia. Ken. Hazel. Crystal. Si Cyrus. Ellie. Cassandra. Andrea. So nice to meet you guys. I pray na magkita tayo ulit sa mga susunod na araw. So welcome kayo dito. Pwede kayong gumawa ng mga projects or anything if ever free kayo. Meron tayong coffee shop. So, in Romans 6:23, sinabi doon na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen. Lahat ng kasalanan, merong kabayaran. Agree ba kayo na kapag merong pumatay o merong nagnakaw na isang tao, ay dapat parusahan o dapat mapunta sa kulungan? Hindi! Cyrus? Di ba? Siyempre, pag sinampal si Allen, siyempre, di ba, pagkagalit kayo, papabarangay mo. Kasi lahat ng kasalanan ay may kabayaran.
So, sino dito ang hindi pa nagkakasala? So, lahat tayo dito ay makasalanan. Amen? At ang makasalanan, sabi sa Bible, ay merong kamatayan. At yun ay mapupunta tayo sa impyerno. So, we deserve to be na mapunta sa hell. We deserve. Ako din. Sobrang makasalanan ko din sa Panginoon. At kung bibilangin pa natin ang ating kasalanan, hindi na halos mabilang dahil sa kasalanan natin. Kaya, sabi mo nga sa akin, deserve mo pala mapunta sa impyerno. Sobrang hirap. Pero anong ginawa ng ating Panginoon? Sabi niya, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus Christ. If God didn't come to save us, we will be in hell. Pero dahil sobrang mahal tayo ng ating Panginoon, binigay niya yung sa kanyang sarili. Nakita niyo na ba yung pako na ginamit sa Panginoon para lang ipako siya? Sobrang laki, mas malaki pa sa kamay ko for sure. Kasi grabe yung pako, grabe yung pagmumura, grabe yung pagsasapak, pagdudura sa kanya, na deserve ba ng Panginoon yun? Hindi, diba? Pero kinuha niya yung lahat para sa'yo. Noong unang panahon sa Old Testament sa Bible, narinig niyo na ba yun? Old and New Testament. So, sa Old Testament, kapag mayroong nagkasala, ang gagawin nila, meron silang tupa, kambing, or kalapate, o ano ba, mga toro. Kapag nagkasala ka, ibibigay mo dun yung kasalanan mo. So, meron akong nabasa sa Bible na kung saan sasabihin niya lahat ng kasalanan niya dun sa tupa. Tapos, ang mamamatay yung tupa. Papatay yung tupa. So, papatawarin ka na ng Panginoon. And this is how Jesus Christ saved our sins. Save us from our sins. Binigay natin yung kasalanan natin sa Kanya. Lahat ng pagkakasala mo, lahat ng pain, lahat ng shame, lahat ng guilt, lahat ng sin, nasa Kanya na. At doon, pinatay siya. At yung kasalanan mo ay wala na. Amen? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Wala na yung kasalanan mo dahil kinuha niya na. At yung cause nun, yung buhay niya. Pero dahil namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo, hindi siya nagpatinag. Siya'y nabuhay muli. Pagkatapos ng tatlong araw. Siya ay nabuhay muli para ipakita sa demonyo na siya'y nasa paanan niya na. Na siya'y wala nang silbi, yung death sa kanya, natalo na niya yung kasalanan, na hindi na dapat tayo slave of sin. If you are a sinner, you are a slave of sin. Yung kasalanan, yung kumokontrol sa'yo. Hello? Yung kasalanan yung kumokontrol sa'yo, hindi mo kayang makawala. Hindi mo kayang gawin yung mga kailangan mong gawin. Kahit na ayaw mo, sino nakakaranas nun? Kahit ayaw mong gawin, pero nagagawa mo. Kasi yun yung hold ng kaaway sa'yo. Sabi ng Bible, the enemy came to steal, kill, and destroy. He came para nakawin kung ano yung binigay sa'yo ng Panginoon, yung calling ng Panginoon. He came to kill you, literally, kapag nasasamiba ng isang tao, ang gagawin ng demonyo, iuuntog yung sarili, tatalon sa apoy, ilulunod yung sarili niya. Kasi ang kaaway, gusto ka niyang punuin ng kasinungalingan. Ang kaaway, gusto ka niyang mamatay. Sabi ng mundo, mahalin mo ang mundo. Mahalin mo ako. Dapat sikat ka na may magagara yung clothes mo, yung bag mo, Chanel. Wow. Diba? Grabe na yung mga kurakot sa atin ngayon eh. Pero yun yung gusto ng kaaway, magnakaw, pumatay, at alisin yung pag-asa na binigay sa'yo ng Panginoon. Pero ang Panginoon, He came to give you life. He came to heal you. He
He came to give you peace. Sabi niya, peace I give you. Sabi niya, let not your heart be troubled. Sabi mo sa katabi mo, let not your heart be troubled. Let not your heart be afraid. Because God has given you peace. Mga kapatid, I declare in Jesus Christ's name that God will give you peace whatever you are going through right now. Amen? Amen. Tawakan natin ang ating Panginoon. Because why did God did that on the cross? Baka may magsabi dyan, bakit iniling ko ba yun? Kailangan ko ba yun? Bakit sinabi ko bang magpapako siya dyan sa krus para sa akin? Ginawa niya yun kasi ang yung impyerno, mga kapatid, ay totoo. At yung impyerno, walang katapusan. Sino nang na mantika, anak? Nasunugan ng mantika. Natalsikan ng mantika. Sino nang napaso dito? Di ba? Anong sigaw kapag ano ka ng mantika, Cyrus? Aray! Namakakita. Diba? Aray! Diba? Paano pa kaya kapag yung impyerno lumalangoy ka sa apoy? Paano pa kaya yung impyerno mula siguro hanggang lagpas na o gumaganon-ganon ka, siswimming ka, ang dami mong nakikita kasamang tao sumisigaw, ayoko na! Ayoko na! Ang sakit! Sobrang sakit! Sana pala nakinig ako, sana pala binigyan ko ng chance si Kristo. Pero wala nang pagsisisi doon. Kahit kaaway ko, ayokong mapunta ng impyerno. Kasi napakahirap doon yung mga uod, kakainit ka, yung laman ko, kasama mo yung mga demonyo na lumalangoy, pinaparusahan sila ng Panginoon. And God doesn't want you to go there. That's why He gave you Jesus Christ. He gave you this Savior. Amen? You are alive right now. Sabi nga ni Luigi, tama. Tama. Na nagpapasalamat siya kasi binuhay siya ng Panginoon. Sinong humihinga dito ngayon? Amen, lahat tayo. Lahat tayo, kung pwede pakiramdaman natin yung pulso natin ngayon. Or saan nyo ba madalas ramdam? Sa heart. Yung nararamdaman nyo na yan, galing yan sa Panginoon. Buhay ka ngayon dahil sa Panginoon. At hanggat may buhay ka, may pag-asa. Amen? Hindi mo kailangan sabihin na, ay, okay na yun, hindi mo na pwedeng tanggapin si Lord. Okay na yun. Hindi. Hanggat may araw-araw ka na ibinigay ng Panginoon, yun yung chance mo para tanggapin siya sa buhay mo. And someday He will come. He came here as a Savior, first time. Pero sa second time, darating siya para maging judge. Magkakaroon po tayo ng rapture. Darating siya na parang magnanakaw at pupuksain niya na lahat ng masasama sa mundo. And are you ready for that? Are you ready? Sabi nila, hindi daw sure kung ikakasal tayo. Hindi sure eh. Pero ang sure kasi, kung ano ka, pag namatay ka na, yun yung sure na sure. So, pinagpaplanuhan mo ba yung kamatayan kung nasaan ka pupunta pagkatapos? Hello? But God has a calling for you. Sabi niya sa Jeremiah 33:3, ito yung phone number ng ating Panginoon. Sabi niya, call unto me. Tawagin mo siya. Tinawag mo ba si Jesus, Cyrus, nung ano yung magpapagawa? Amen. Kapag nandun na tayo sa bingit ng kamatayan, bingit ng mga problema sa buhay, sino yung tinatawag mo? Sabi niya, patayin nga po, ate ka. Sabi niya sa Jeremiah 33:3, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Amen? If you call unto God, He will answer you. Siguro, i-bet na natin mamaya. Pagkatapos sa to, magkakwentuhan tayo, umuwi tayo. I
I just wanna request to you one thing. Pag-uwi natin sa bahay bago tayo matulog, just one sentence, two sentence, call out to Jesus. Sabihin mo, Lord, kung totoo ka talaga, tulad ng sinabi ni Ate Kate kanina, I want you to resolve this problem. I want you to give me this. I want you to give me sign. I want you to touch my heart and tell me who you are in my life. And I know, and I pray, nasasagot. Alam ko, naniniwala ako, nasasagutin kayo ng ating Panginoon. Amen? And then, yeah, tapos na ako guys actually. But, I just want you to know that Jesus Christ is calling you. Tinatawag ka niya. May mga umalis, di ba? Pero ibig sabihin, hindi pa nila time na marinig yung word ni Lord. Pero kayo mga nag-stay at nakinig sa word ni Lord. This is God telling you, tinatawag ka niya. At ang tanong lang, kaya mo bang sagutin yung tawag? I will end this with a testimony. I don't know if you ever heard this before, pero so, yung testimony ko ay pumunta ako ng Divisoria at bumili ng kailangan ko sa business. And then, may nagsabi, kumain kami sa Jollibee ni Gab, yung kapatid ni Daryl, yung youth president namin. Siyempre, kailangan ko kasi ng lalaki kasi mabibigat yung mga, yung mga binibili ko sa business. And then, nung kumain kami sa Jollibee, sabi sa akin ni Lord, mananakaw yung phone mo. Sabi ka, hindi yan, parang, ano ko lang, parang in-inchekwera ko lang. Pero anong ginawa ng Panginoon, habang nasa jeep ako, never akong nanakawan since college. Sa Iris ako eh. Alam niyo ba Iris? Sa Manila. Since college, first year to fourth year, never pa ako nanakawan. Pero nung graduate na ako, doon pa ako nanakawan. Alam mo, habang nagsiselfone ako sa jeep, biglang may humugot ng cellphone ko. Ang tigas pa nga ng hawak ko, sabi ko lang, in Jesus' name! Pero nakita ko yung silhouette lang nung magnanakaw at ang bilis tumakbo. Doon siya agad pumunta sa kabilang kalsada. Malapit siya sa Fisher Mall. Alam niyo ba yung Fisher Mall? Doon sa may Quezon Avenue. So, traffic kasi, di ba? Pag traffic, tas syempre mabagal yung jeep. Siguro nakita niya na ako na, sa cellphone to, tapos traffic, mabagal na. So, ginawa niya, kinuha niya na agad. So, ako naman, bumaba kami ni Gab, tapos, hindi ko na alam kung nagawin ko. Pumunta muna ako ng 7-Eleven, cash out ako. Kasi may Gcash card ako, may Gcash card ako. Para makakuha ko yung mga pera ko doon. Tapos, hindi ko na alam gagawin ko, pumunta kami ng pulis. Tapos, sabi ng pulis, tala, punta tayo ng pinuntahan namin yung Fisher Mall, pero umikot kami. Siyempre, meron pang magnanakaw na, magtatambay. Diba, siyempre wala na yun. Wala na talaga. Tapos, dinala kami sa police station. At, papuntang police station, nasa police car kami. Sa police car, I will tell you, pinost ko to actually sa TikTok and nabash ako doon. Kasi totoo naman, sinabi ko kay Lord, Lord, kung totoo ka talaga, ibalik mo yung phone ko. Alam mo yun, ang kapal ng mukha ko para i-test si Lord. Ang kapal ng mukha ko, akala ko makristyano ako. Pero bakit kailangan kong questionin si Lord na wala lang naman yung phone ko? Pero at that time, sinabi ko talaga sa Kanya na, Lord, ibalik mo. Ipakita mong totoo ka. Ipakita mong yung pinaglilingkuran kong Diyos ay totoo. Kung totoo ka talaga, ipakita mo yung kapangyarihan mo sa akin. Na ipakita mo, Panginoon, na totoo yung Diyos na pinaglilingkuran ko mula bata ako hanggang ngayon. Pakita mo yung kapangyarihan mo sa akin. Pakita mo kung totoo ka. Alam mo, after nun, Pilipinas, mga kapatid, meron bang nanakawan ang phone sa Pilipinas na nabalik? Sobrang rare. Hello, pwede nila yung ibenta sa saan ba? Sa Recto, sa Espanya,
sa Litex. Pwede na nila yung ibigay sa kamag-anak nila. Pwede na nila yung ibigay sa kung saan-saan. Pwede hindi na nila ibenta, di ba? Pero alam mo yung faith ko kay Lord, sobrang deep na umaasa talaga ako na ibibigay sa akin ni Lord yung dinidesire ng puso. Kahit na ang bastos ko, actually, para sabihin yan kay Lord. Parang wala akong pananampalataya sa Kanya. Pero anong ginawa ng Panginoon? Kahit nag-aano, hindi takot si Lord sa kabastusan natin or sa pagiging honest mo sa Kanya. Sabihin mo lang kung anong gusto mo sabihin sa Kanya. He will listen to you. Sabi niya, call unto me and I will answer you. And God really did answer my prayer. Tuesday, if I'm not mistaken, Wednesday, Thursday, ayun si Gab yung kasama ko na nakawan ako ng phone. Si Gab kasi hindi marunong mag-ano eh. Charot. Hindi, siguro pag nabutan mo yun, Gab, susuntukin mo yun, no? Kaya mo ba? Charot. Alam mong ginawa ng Panginoon, sabi ko, hanapin ko to sa Facebook Marketplace. Hinanap ko, sabi ng ate ko, imposible yan, hindi mo na yung makahanap. Pero ang ginawa ko, kung saan isang Facebook group na ako, Marketplace yan. Saturday, dumating yung Saturday. Magdi-devotion ako, magbabasa ako ng Bible. Sabi ni Lord, tingnan mo ulit sa Marketplace. Nanghiram ako ng phone, tapos nung unang pag-scroll ko lang nakita ko, exact yung serial number ng box ng phone ko doon sa binibentang phone sa Facebook Marketplace. And so sobrang excited ko, i-message ko siya agad, natunugan, sabi niya, hindi na po namin ito binibenta. Ano siya eh, parang nalaman niya na, ito yung may-ari. Pero hanggang sa pumunta kami ng pulis kung ano na nangyari, pero sa ending, kinausap ko yung nagbebenta and sabi niya, ibabalik na namin yung phone mo through Lalamove. And then, yun nga, nilalamove yung phone ko. And nung nakuha ko yung phone ko, grabe, lumuhod ako kay Lord. Sabi ko, Lord, thank you! Thank you! Kasi anong prayer ko, kung totoo ka, ibalik mo yung phone ko. And napatunayan ko sa Panginoon na siya'y totoong Diyos. Buhay na buhay siya sa buhay mo. At ang kamay niya ay kumikilos sa buhay mo. Siya'y may hininga, siya'y nakakakita, siya'y nakakaamoy, siya'y nakakarinig. Hindi siya tulog, hindi siya patay. Siya'y buhay na Diyos. At totoo siyang kikilos sa buhay mo. Tawagin mo lang siya ng may pananampalataya. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon ng may pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Even though you don't think that it will happen, even you have doubts right now, even that you think the enemy is stronger in your life, but Jesus Christ defeated the death for you. Jesus Christ is powerful more than you can ever think. Totoo ang ating Panginoon, mga kapatid, sobrang bless ako. Totoo siya. And I want you to know, if you only believed in God right now, He will speak through you. He has a plan for you. You just have to answer His call. Amen? Let's all stand up and let's pray. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jesus, salamat Panginoon sa gabi na ito na ibinigay niyo sa amin. At itong mga batang ito na nakikinig ng inyong salita, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na may plano ka sa bawat isa sa kanila. At alam ko, Panginoon, na ikaw yung nag-speak sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Lord, I pray, bless them, O God, Jesus. Heal whatever diseases or anything na sa kanilang pamilya, Panginoon. Bigyan na sila, Panginoon, ng provision, ng kagalingan, at bigyan na sila, Panginoon, ng mga seeds na mag-grow na at mag-grow sa kanilang mga buhay. And I pray, O God, Jesus, ano man yung assignment nila or yung ginagawa nila, Panginoon, kanina, I pray na may tagumpay na naghihintay sa kanila, Panginoon. Magkakaroon sila ng mataas na grades
needs, O God. At alam ko na hindi niyo sila hayang magkamali at ito'y magiging perfect, Panginoon, dahil, Panginoon, alam ko nakasama ka nila. Hallelujah, Lord God, Ikaw lamang po ang aming itinataas, pinupuri at sinasamba. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Hallelujah.